Bukas ay sasabak si US President Joe Biden sa isang presidential debate laban kay Donald Trump. Pero sa harap nito, maraming mga botante ang umaasa sa mababang performance ni Biden dahil na rin sa umanong limitasyon ng mental na kapasidad nito para sa isang debate. Si Rosel Feria para sa detalye. Hindi believe ang maraming Americans na kaya ni US President Joe Biden ang 90-minute debate nito laban kay Donald Trump. Isang dahilan dito ay ang nakikita nilang gap sa mental acuity ng dalawang presidential aspirants. Higit pa rito, isang kahinaang nakita ng political analyst kay Biden ay ang usaping foreign policy ng Estados Unidos mula nang umupo ito bilang Pangulo ng Amerika. Kasama rito ang mga polisiya nito sa migrants na patuloy na pinagmumula ng awayan sa pagitan ng Republicans at Democrats. Maisasama rin ang kondisyon ng Estados Unidos sa geopolitical war nito ng China. Sa panahon ng administrasyon ni Biden, sinasabing lumaki ang hidwaan sa pagitan ng Amerika at China sa tech and defense industry dahil sa banning nito sa Chinese firms. Isa dito ay ang TikTok na pagmamayari ng ByteDance. Kung pag-uusapan naman ang kapakanan ng Estados Unidos, mas ipinagpaunaan niya ni Biden na maglaan ng military aid sa Ukraine at defense packages sa Israel kaysa tugunan ang potensyal na government shutdown ng Washington. Magugunitang ilang beses na ring muntik ang mag-shutdown ang Washington sa ilalim ng administrasyong Biden. Ngunit sa kabila ng mga ito, magiging kaabang-abang ang nalalapit na presidential debate ngayong linggo dahil dito malalaman ang kakayahan ni Biden na mga tuwiran sa debate para muli siyang iboto ng Amerika bilang Pangulo. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At bago sumapit ang 2024 US presidential debate, balikan naman po natin ang naging kampanya ni Donald Trump noong taong 2020. Narito po ang report. Naghangad ng re-election si Trump sa nakaraang 2020 United States presidential election, kung saan ay sinimulan niya ng maaga ang kampanya para dito at gumastos ng malaking halaga ng ilang linggo matapos ang kanyang inaugurasyon bilang Pangulo noong 2017. Mula Pebrero 2017, nagsagawa agad si Trump ng higit sa 150 rally at fundraisers para sa kampanyang ito at bumisita sa ilang mahalagang estado para sa eleksyon. At pagdating ng 2020, hinarap niya si Joe Biden sa dalawang debate na parehong naging kapansin-pansin dahil sa init ng sagutan nila tungkol sa pandemya at rasismo sa Estados Unidos. Habang taglay pa rin ni Trump ang parehong estilo nagpanalo sa kanya noong 2016, sinira niya ang kanyang pagkakataon para maihalal muli. Ito ay dahil sa maling kiliti ni Trump sa tenga ng mga Amerikano sa dalawang natapos na debate. Ayon sa mga survey, si Biden ang itinuring na panalo sa parehong debate na nagbigay ng tulong sa kanyang kampanya. Gayunpaman, inaasahang mas madaling malalamangan ni Trump si Biden sa paparating na debate. Ito ay dahil sa unti-unting pagbaba ng approval ratings na rin ni Biden, na humigit kumulang 36% mula sa halos 60% noong 2021. Kung gayon, kailangan lamang ulitin ng dating Pangulo ang kanyang magandang performance na nagpanalo sa kanya noong 2016. Kasama rito ang pagpapahayag ng malinaw sa mga argumento at direktang maipunto ang boses ng Amerika sa debate bukas. Mark Rusil para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Usapang presidential debate pa rin, naghahanda na si Pangulong Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos para sa pinakaaabangang debate kaugnay ng eleksyon sa Nobyembre. Ayon sa isang eksperto, inaasahang paiinitin lalo ng debate ang patutsada ng dalawang kandidato. Narito si Jeff Sanidad para sa karagdagang detalye. Ayon kay political analyst at Director of Debate ng University of Michigan, Aaron Call, ang una sa dalawang debate sa pagitan ni Pangulong Joe Biden at Donald Trump ay masasabing pinakamahalaga at pinakaaabangan sa kasaysayan ng Estados Unidos. Anya, nakasalalay sa kalalabasan ng debate ang magiging desisyon ng mga botante sa darating na Nobyembre. The stakes of this debate in Atlanta tomorrow cannot be any higher. It may be the most important and widely anticipated presidential debate in the United States of all time.
The election is razor thin. Our last several elections have been very close. Everyone expects this to be very as well. Both candidates could not be more diametrically opposed in terms of their positions, their agendas, their policy beliefs. Binanggit ni Call ang mahahalagang mga issue na kinahaharap ngayon ng bansa, kabilang na ang ekonomiya, immigration at ang Korte Suprema. Anya, milyon-milyong mga tao ang manunood kung kaya't maaaring mabago ang naratibo ng eleksyon, depende sa kung paanong magsasagutan ang dalawang kandidato. So much is at stake at the election given the country remains so polarized and there's such important issues like the economy, immigration, abortion, the Supreme Court, and other things. And so this election will be very impactful. And having a debate like this so early in the process in June really shifts the narrative of the race and shows what it's all about. Tens of millions of people are going to tune in. The debaters only have an opportunity to make one first positive impression on the debate stage. And so the stakes couldn't be higher. Dagdag pa ni Call, inaasahang magpo-focus ang mga debate sa mga issue at hindi sa ataking personal, kung kaya't maraming pagbabago sa tuntunin ng debate tulad na lang ng pag-mute ng mikropono at walang live audience. Ito anya ay malaking tulong para sa mga manunood na nais talagang makahanap ng desisyon. That's the goal. All these different rule changes, no live audience, the muting of microphones, and things like that are designed for a more issue and substance-focused debate, as opposed to the one in Cleveland in 2020 that was marred by interruptions, ad hominem attacks, and things like that. So that's certainly the desire of CNN, the moderators, and it'd be most beneficial to the public and undecided voters. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.